Good morning po sa ating lahat. Amen po. Okay lang po ba tayo mga kapatid? Ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating pong mga isipan sa ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen. At tayo po'y bumabati sa isang papansin ko bagong daddy. Nandito siya ngayon. At saka yung bagong mami, syempre. Si Bro Meg, si Miguel, at saka si Roxanne. Ayun na po. Atin na pong congratulations po kay Madam Eileen. Sipan mong lola na pin. Congrats po, congrats. Welcome po, welcome home. Welcome back. No? Nakiusap po itong kapatid po natin, itong mga nakarang mga panahon ay hindi po sila nadalo because of doon nga po sa bata. Okay, so handa na po ba tayo? Tinatawagan ko na po ang ating pong bagong nag-a-apply na MC. Si Brother Guides po. Siya po ang ating MC ngayon. Amen. Hallelujah. Bayong aplikante yan. Amen. So, Betong yapon challenge ka na ako siguro ini. Maya payabak po kay balang metong kay katamo. Pangaduang kay po'y pastor. Happy Father's Day karing kalupa kong pengaring lalaki. So, po balo mga nalo kung bagumpisa. May surprise ko po huling MC ko po kan. So, kukuha na ako mo pong ideya karing professional tamo pong mag-MC. Di ka challenge ko po karela. Baga, karela ko po kumang lakas. Yan po. Siguro, mag-umpisa na ako po siguro mag-MC kanini. Uling may umpisa na ako. Siguro pa na ako muna mag-MC. Balo ko po talaga. Opening prayer mo po. Pero pagpasensya nyo po, nung ako rin po yung ka na akong Belwan at binyan na yung ginuka na ako. So, tikdo tapot, manalangin ay basan tayo po yung yung word of God na rin kaya katamong gino. Kaya niya pong ayun na po, makairap. Ayun na po pala. Ano po ni makasulat? Kaya ni pong Lucas chapter 15 verse 20. Ano po kayong makasabi? At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at inalikan. Sang kunay po yung kaya katamong kapatid, yung kalupa kong kakarugsalo kanuana, ni Brother Roding po. Maya pa habak po kay kataman. Sinabi na po yung kasabihan, ang kaibigan nandyan pag oras ng kasiyahan. Ngunit pag may problema, magulang din ang uuwian. Kaya sa lahat po ng mga tatay at magulang, happy Father's Day po. Ano mo sa akin tatalkat yan itang buli mo sabihan kadami yung wasabi. At saka minsan, tatakot kang magsalita na magkamali. Kasi po, nandyan ang mga kapatiran. Kaya, mo sabihan sa nega ganing kakarap ko. Kaya,
Pagi, Brad, kung ka naman yung mag-pwesto, kaya natin, number mo mag-opening na ka. Salamat po. Yumukutan mo po at manalangin. Hallelujah, hallelujah Lord, hallelujah Jesus, Panginoon. Panginoon Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, naging kikambugtong na anak. Salamat po, minsan pa kami, dinala mo po kami sa gawain, katulad po ng linggo na to. Kami po yung nagpapasalamat sa buong isang linggo, kapag kami po ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po kami sa lahat po ng mga kasalanan, ito po sa isip, salita at sa gawa. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay pangunahin po kami sa gawain at ituro mo po ang tamang katotohanan. Pagkabat napakahinit, ngunit pinili po, nandito po kami. Dahil alam po namin, kami po ay magsisimba hanggang nabubuhay po kami sa mundong ibabaw na to. Kaya naman po, i-bless mo po ang gawain sa oras na to. Pangunahin mo po ang bawat isa, lalo na mga kapatiran po namin na tumutugtog sa iyong likod po ng gawain at ang magdadala po sa iyong banal na Espiritu. Itago mo po, Diyos, sa iyong likuran, naway ko po makita. Bigyan niyo po siya ng karunungan na kumumula lamang sa iyo. At pagpalain niyo po kami sa lahat po ng gawain sa oras na ito. Spiritual man o materials, tulungan mo po kami at ang mga pamilya po namin sa ibang bansa, ikaw po ang mawak sa bawat isa. Kung kami po ay bumibitaw sa iyo, ikaw po ang humawak upang hindi po kami makalayo sa iyo. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na to, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Sige po, malakas na palakpak po para kay Lord. Amen po. Amen. Pangatluan ko na po. Tutupin po ito na mas makakarog po yung tatalakad kay ni. Amen po. Uling na pong kaya katamo talakaran anak no po ning Ginoo. Amen po. At dapat tamo pong matakot ulingin kaya katamong Diyos banalya. Amen po. At dapat tamo pong magkaroon ng banal na pagkatakot sa kanyang harapan. Amen po. So, Happy Father's Day po sa bawat tatay na naririto po at lalo na po sa ating Diyos Ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Amen po? So, sa umaga pong ito, ang pagpapala ng Diyos ay bubuhos. Amen po? Sa ngalan niya'y may kagalingan, sa kanya'y may tagumpay, kaya't isigaw ng lahat ng nilalang, papuri kay Yahweh. Amen po? Amen. Tayo po'y umawit, magpuri, magdiwang, sumigaw, sumayaw para kay Yahweh. Hallelujah. Come on, church. Ating itong awitin. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Ikaw lamang ang karapat dapat purihin at sambahin, Panginoon, sa umagang ito. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat Panginoon, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Come on, church. Let's sing it again. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat.
papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tayo lumapit, lumalapit sa kanyang presensya. Hallelujah. Ang lahat, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church, let's clap our hands. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Let's clap our hands to Jesus. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, O God. At sa umagang ito, Panginoon, we claim na ang pagpapala mo, Panginoon, ay bubuhos. Come on, church, let's sing. Hallelujah. Yahweh, Yahweh, sa kanya pangalan. Hallelujah. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalang bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kaniya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, church. Hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Wala nang iba, Panginoon. Ikaw lamang ang tunay na Diyos, Panginoon, na aming sasambahin. Ang Diyos na buhay, Panginoon, kumikilos araw-araw sa aming mga buhay. Hallelujah. Come on, church. This morning, tayo po'y lumapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon upang abutin tayo sa umagang ito. Sa ating paglapit sa Kanya, alalahanin natin kung gaano siya katapat, kung gaano siya kabuti at kadakila sa ating mga buhay. Patuloy, Panginoon, na magtitiwala at magtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat mayroon kang magandang plano sa aming mga buhay. Come on, church. Let's worship Him. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Come on, church. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri't pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, buwan at hika. Minsan pa po, awitin
awitin natin, Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Let's sing a love song to Jesus. Ikaw lamang. Hallelujah. Ang tangi ko. Pinupurit, sinasamba ka namin, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Come on, church. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitin natin muli, Panginoon. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Panginoon, worship Him in spirit and in truth. Hallelujah! Alalahanin mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Wala nang iba, ikaw lamang, Panginoon. Come on, church! Spirit of worship in this place. Atin siyang awitin at sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, ang iyong likha'y luluwalhatiin ka. Come on, church, worship the living God. Napakabuti mo, di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwa
the living God, sa aming buhay, Panginoon. Napakatapat mo, Panginoon. Hindi mo kami iniwan mula noon hanggang ngayon. At nagtitiwala kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord, narito ang aming mga puso. Narito ang aming mga buhay. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Come on, church. Just worship. Worship the living God. Damhin natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito na yumayakap sa iyo. Ang presensya ng Diyos na nagpapagaling sa iyo. Ang presensya ng Diyos na nagbibigay kalakasan sa iyo sa umagang ito. Hallelujah! Come on, church! Let's sing a song of praise unto Him. For He deserved the highest praise. He deserved the highest glory. He deserved the highest adoration. Oh, hallelujah! Napakatapat mo sa aming mga buhay. Come on, church! Let's worship Him! Oh, hallelujah! Naririto ang presensya ng Diyos. Yumayakap. Nagbibigay ng aliw, nagbibigay ng kalakasan at katagumpayan sa bawat isa sa atin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa napakasarap na umagang ito. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Patuloy na hawakan niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. At higit sa lahat, salamat sa kaligtasan, O God. Kaya't sa oras na ito, church, ibalik po natin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord. Hallelujah! Sige po. Manalangin ta po, panalangin ta lang kaya katamong offering. Bang kanita maging katanggap-tanggap lagi ng harapan ng Ginoo. Lord, salamat po kay Ginoo. Pasalamatan ta ka Ginoo king peparminggong pamaningat mo kay kami. Ano makanano mo kami pepagkulangan king kay kaming biyag. Nya Ginoo king oras sa iti Ginoo. Oreni ren kay kaming puso. Magkalob kami kay ka. Kimbong pangatao mi Ginoo. Ibibigay mi kay ka Ginoo. Salamat po Lord. Bless mo la rin kaya kaming offering nga rin ni Ginoo. Nawa, magamit la rin ni Ginoo, kaya kang ikasulong na ning gawain mi kay ni. Lord, bless mo la rin kapatid kong magkalob. At di nga makapagkalob Ginoo, i-bless mo la kin tutuki, ibang kanita Ginoo, makapagkalob la. Lord, in kapasalamatan, bibigyan mi kaya ka Ginoo. Salamat po kaya ka Lord. In Jesus' name, Amen. Kaba pong kukunan daw rin kaya ng aming offering. Bure ko na pong pagkilala kaya kayo, hindi katamong tagapagsalita. Nang makanano may santing yata lalaki kaya katamong tagapagsalita. O, kanako na pong hausan, hindi katamong magalak ang masipag, matyaga.
tis, alang aliwa, nung aliwa yung kikatamong malugod na pastor. Pastor Doms, palakpan tayo po. Thank you po. Salamat po, Brother Guides, Brother Rodolfo, Brother, ano pa kasi? Gibbs. Ano pa? Brother Gidu. Akalingwan ko na itang metong. Rudy, Rodolfo. Thank you so much po. Actually po, hindi po ako yung magsasalita ngayon. Baka nabigla kayo, ano. Hindi po ako yung tagapagsalita ninyo ngayon. Atinta mo pong invited guest speaker. No? At siyempre, suspense muna. No? Atin ko pong dita kakwento. No? Mag-asawa po, mag-asawa po sila. Parang ganito rin, ganito, Father's Day. Mamanganla po, kumakain yung mag-asawa. Malungkot po yung yung tatay. Bakit po? Pakiramdaman niyo po, malungkot ya po. Bakit? Kasi yung pagkain nila, sabihin natin, manyaman. Father's Day. Tuloy yung tatay, sabi niya, honey, Yana, kung nakinig lang ako doon sa sinasabi ng tatay ko noon, sabi niya, siguro, hindi ganito yung buhay natin. Sabi ng tatay. Sumagot naman yung misis niya, sabi niya, ano ba kasi? O nano ba wari yung sinabi ng tatay mo? Sabi ng babae, yung asawa niya. Linawin niya makanya, no? Hindi ko nga pinakinggan eh. Anong sasabihin ko sa'yo? Parang hindi nyo nakuha. Hindi nga raw niya pinakinggan yung sinabi ng tatay niya eh. Paano, mayroon ba siyang ikukwento? Sasabihin? Ngayon po, makikinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Sana po, huwag tayong maging kagaya ng tatay na ito, na hindi niya narinig, hindi niya pinakinggan yung sinabi ng tatay niya. Kaya wala siyang kukwento. Sana po, pakinggan po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Ngayong umagang ito, sabi ko nga, Father's Day, ang ating tagapagsalita, hindi naman po marayo dito sa ating bayan ng Porac. Actually po, taga-baryo, po siya, Matipid. Ko po mamiro. Po? Matipid Street. Ayan, taga-Matipid Street. At isa po siyang tunay na guro. Pasado po bilang with license na tagapag-ingat ng mga puno. Ano kasing tawag nun? Forestry. Yan. Baka hindi po ninyo alam. Pasado po yan na forestry. At siyempre, isa rin po siyang tinatawag na Sunday School Superintendent natin. Siya yung ating representative sa ating pong district. Hindi ko na po patatagalin ang ating guro, Madam Dawn Morales. Ayan. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Balaan po kitang introduction ng pastor. Itang karog ko.
lalo ya po pumayakaba yung karog ko. Tapos po rin MC tamo, opening prayer, song leader, o kakarog langan po. O lalo na ako pong kinarog salo. Ayan po. Anyway po, good morning po sa ating lahat. Blessed Sunday po. And happy Father's Day po sa lahat po ng tatay ayan, na naririto ngayon. Ayan, so nung sinabi po ni Pastor na ako daw po yung magbibigay ng message ngayon, so hindi na po ako nagtanong na bakit ako. Kasi ang sabi kapag daw po inassign ka, kailangan sumunod ka. Dahil ang Kristiyanong masunurin ay pinagpapala. So naniniwala po ako na kapag sumunod po tayo sa ating Diyos, sa utos ng ating Diyos, may nakalaan pong pagpapala para sa atin. Amen po. So, sige po, Pastor, relax lang po kayo dyan. Okay? Umupo kayo ng relax po dyan. So, actually po, yung message po natin ngayon, dahil nga po Father's Day, syempre po, tungkol po sa ating mga tatay, pero hindi po ibig sabihin na para sa kanila lang po itong mensahe na to. Ito po ay para sa ating lahat. Naway gabayan po tayo ng ating Diyos, ng kanyang Santong Espiritu sa pagpapahayag po ng kanyang mga salita. And then, kinonfirm ko rin po nung Saturday ba yon, Pastor? Or sabi ko, Pastor, ako po ba talaga magsasalita? Ito po ang sinagot ni Pastor sa akin. Oo, sister, sermonan mo kami. Ayan po. Nanggaling po kay Pastor yan. Sermonan mo kaming mga tatay. Ayan. Ayun po. Okay po, sige po. So, start na po natin ang mensahe po ng ating Diyos sa oras na ito. So, ang pamagat po ng ating, ang mensahe po ng ating Panginoon ay the Father who never give up. Ayun po, or never gives up. Okay, nagbaligtad. So, based po ito sa Luke chapter 15, verses 11 to 32. Na alam ko po, lahat po tayo ay familiar po dito. Ang team po natin, Father's Love reflects the heart of God. Okay po? So, let's start po with the parable of the lost son. I know you're familiar po, no? I know you're familiar po, no? Dito sa kwento na to. So, lahat po siguro po tayo is narinig na po natin yung kwento ng prodigal son or yung alibughang anak. So, magmula po Sunday school, mga bata, so naririnig na po natin, no? So, yung kwento about the parable of the lost son. Pero basahin po natin yung konteksto. Ano po ba ang nilalaman ng Luke chapter 15, verses 11 to 32. Pastor, medyo mahaba-haba po ito. So siguro mga alauna po, tapos na po tayo. Joke lang po. Okay po. Sige po. Basahin po natin. Naririto po, verse 11. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Okay po? Verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa walang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Okay, next po, verse 18. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo at hindi po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa iyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at
hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay, yan, siya'y nawala. Nawala po yung ano. Hindi po siya yung nawala. Okay. Ayan. Dito po. Tuloy ko po dito. Ayan. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila'y nagdiwang. Okay? Next po. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. So tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya at dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Okay po? Last na lang po ito sa slide natin. Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Verse 30, subalit nung dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng iyong kayamanan sa masasamang babae, ipinapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Amen. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo pong lahat muna ay yumukot manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon, O Diyos, para makapakinig po ng iyong mga salita, O God. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom para lalo pa po naming maintindihan ang iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Kayo pong magsalita sa aking mga labi, O Panginoon. At nawa, Panginoon, ang iyong nais, O Lord, ang iyong plano, O Lord, ay siyang masunod, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Ikaw lamang ang aming pinupuri, tinataas at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang tanong, bakit po prodigal son ang topic natin? Bakit the parable of the lost son ang topic natin? Ang okasyon ngayon ay Father's Day. Ayan. Okay po? So dahil po, sa story na to, hindi lang po yung anak ang bida. Tignan din po natin yung side or kwento ng tatay. So kaya po nilagyan po natin dito na the story of a faithful father. It is not only a story of the lost son or the parable son. So a father who never stopped loving, never stopped hoping, and never stopped waiting. And the father in this parable gives us a picture of God's heart and an example of every father. So kumbaga po, tingnan din po natin yung kwento na to, yung side po ng tatay. Ano po ba ang ginawa ng tatay doon sa kwento? Anong katangian po meron yung tatay na nandoon po sa kwento? Lagi po kasi siyang hindi napapansin doon sa kwento. Ang bida po lagi is yung nawawalang anak. Ayun po. Okay po? So meron po tayong 5 punto. Yan, nilampasan po natin yung punto ni Pastor. Kaya sabi ko baka medyo magtagal, Pastor. Joke lang po. Okay, meron po tayong 5 punto po dito na titingnan po natin na base po doon sa kwento. So tingnan po natin, kilalanin po natin kung sino yung tatay doon sa kwento. Okay po? Yung first po dito is, ang sabi, a father loves
even when it hurts. So, dito po sa Luke chapter 11 to 15, sabi niya, di ba po, is yung hiningi ng anak, di ba po kanina doon sa binasa po natin, hiningi po ng anak or ng bunsong anak ang kanyang mana sa kanyang tatay. Okay po? So, hinati po nung tatay, di ba, yung kanyang mana. Pero sa tingin po kaya ninyo, okay, doon po sa kwento na to, nung hiningi po ng anak yung kanyang mana sa kanyang tatay, hindi ba parang sinabi ng anak na mas importante yung mana sa akin kesa sa'yo. Kaya ibigay mo na yung mana ko sa akin. Parang ganun po ang dating di ba? Nung hiningi po ng anak, bigay mo na sa akin yung aking mana. Pero ano pong ginawa ng ama? Hindi po niya pinigilan ang kanyang anak, bagkus hinati po niya yung kanilang ari-arian at binigay po doon sa kanyang bunsong anak. Ngunit ano nga po ba kaya yung pakiramdam ng tatay nung time na yon? Kung kayo po yung nandun sa kalagayan nung tatay na yon, ano po kaya yung mararamdaman ninyo kapag sinabi na ng anak ninyo na bigay mo na yung mana ko. Ayaw na kitang makasama. Ay, aalis na ako, bigay mo na sa akin yung mana. Ano kayang mararamdaman ng isang tatay? Pero sabi po dito, kahit nasaktan po yung tatay, deep inside, masakit po sa tatay yung mga ganoong sitwasyon, pero nananatili pa rin po na nagmamahal ang isang tatay. So, yes po, sometimes po, ganyan po yung mga tatay po natin. They love, they guide, they sacrifice. But they cannot force their children to choose the right path. So at the end of the day, ang magdidesisyon pa rin sa buhay ng anak ay yung anak. So yung tatay, gagabayan niya, mamahalin niya, magsasakripisyo siya para sa kanyang anak, pero yung desisyon po ay nasa anak pa rin po. Kaya dun sa kwento, nakita po natin na nung nakuha na ng anak yung kanyang mana, umalis po siya. Okay po? So next po, ayan, paano naman po natin ito halintulad sa pagmamahal po ng ating Diyos sa atin? So ganyan din po yung Diyos sa atin. So binibigyan po niya tayo ng freedom dahil tunay nga na mahal po tayo ng ating Panginoon. So alam naman po natin na ang ating Panginoong Diyos ay nagsakripisyo sa atin. At yun ang tunay na pagmamahal. Yun po yung tunay na nakamtan po natin sa ating Panginoon. Based po dito sa Romans chapter 5 verse 8, ano pong sabi dito? But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners. So Christ died for us. So, malaking sakripisyo din po ang ginawa po ng ating Panginoong Hesus, ang ating Ama na nasa langit para sa atin, para tayo po ay isave sa ating mga kasalanan. So, ganyan din po yung ating mga tatay. Nagsasakripisyo din po sila para sa atin, para sa ikabubuti din po natin. Okay po? So, next po is message po for the fathers. Please don't stop loving your children. Ayan. So mga tatay, there will be times na hindi kayo maiintindihan ng inyong mga anak, but don't stop loving them. Okay? Yes po, di ba? May times po na yung mga tatay talagang pagpupasaway na yung anak, talagang nagagalit na po, no? Pero sana, kahit minsan nagagalit po tayo, wag po tayong titigil na mahalin po natin ang ating mga anak, katulad po ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po? So, a father love even it hurts. Kahit nasasaktan, patuloy pa rin po silang nagmamahal. Okay po? Next po, love may not always be appreciated today, but it will always leave an impact tomorrow. Sa mga tatay po, yes po, baka hindi po ma-appreciate ngayon yung mga sinasabi ng mga tatay, yung mga pangaral nila sa kanilang mga anak, pero darating ang araw, yung impact na maiiwan po sa mga anak, tatatak yun sa kanilang mga anak.
So, di ba nga po minsan may naririnig tayong mga kwento, sabi ng tatang ko, anyang atswi tatang ko. Di ba may mga ganun po, no, na mga kwento. So, ibig pong sabihin, naiiwan yung mga pangaral na yon sa kanilang mga anak. Kaya wag po nating susukuan ang ating mga anak. Okay po? Next po, ayan, number 2 na po tayo. Okay? So sabi po dito, number 2, a father never loses hope. So Luke chapter 15 verse 20, ito po yung binasa po ng ating MC po kanina. Ano po sabi dito? Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Ito siguro yung pinakamadramang parte po, no, doon sa kwento. No? Yung malayo pa po, yung kanyang anak, pero natanaw na siya ng kanyang ama at patakbo pa po siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. So, ibig pong sabihin, araw-araw po siguro na naghihintay yung tatay. Kasi malayo pa po Malayo pa po yung anak, natanaw na niya. So meaning, baka araw-araw, tinatanaw po niya yung daan kung pabalik na po ba yung kanyang anak. Kung nandyan na po ba yung kanyang anak. Or kung uuwi pa yung kanyang anak. So meaning po, no, yung dito, matyaga po siyang naghihintay. Hindi po siya nawalan ng pag-asa na babalik at babalik po ang kanyang pinakamamahal na anak. So actually, yung mga tatay, no, maraming mga tatay yung ganyan po, no, tahimik lang. Usually, mga tatay, sila po yung tahimik. Tama po ba? Yung mga nanay po kasi, ang sabi, pag nasa bahay, sila daw po talaga yung, ayan, maingay. Tama po ba, mga tatay? Ganun po ba? Okay. Okay, sabi po yung mga tatay, tahimik lang po sila, no? Pero hindi po sila expressive, no? Hindi katulad ng mga usually yung mga nanay, no? So napaka-expressive po kasi usually ng mga nanay at hindi rin po sila emotional. So siguro po hindi po natin nakikita yung mga tatay natin na umiiyak. Unlike po yung mga nanay natin na konting lang umiiyak po kaagad. Pero yung mga tatay po, no, nakita po na po ba natin yung mga tatay po natin na umiiyak po sila or emotional po sila? Itatang ko po yata, kaya pa po yata higit ginaga. Ayan, di ko pa po yata nakitang umiyak. Kasi po hindi po sila expressive. Hindi po expressive yung mga kalalakihan o yung mga tatay. And hindi po sila ganun ka-emotional, unlike po sa atin na mga kababaihan. No? So, ibig po sabihin dito, yung tatay na matyaga po siyang naghintay, no? Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Yes po, tama, no? Yung mga tatay, they pray silently, they worry quietly, and they hope continually. So actually, may mga tatay po, no, na sila pa po yung parang unang-unang nag-worry pero hindi lang po nila pinapakita dahil nga po hindi nga po sila ganoon ka-expressive po, no. So pero definitely po may mga tatay po or yung mga tatay po natin nagwo-worry po sila. Halimbawa, wala pa po sa bahay yung anak, di pa po nakakauwi. So for sure po sa loob-loob po ng mga tatay, nangangamba po sila na hinihintay po yung kanilang mga anak po, no? Okay po? So, sa mga tatay po natin, please always remember this po. Proverbs chapter 22 verse 6. Ano po sabi dito? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So katulad po dun sa kwento, maaring yung bata or yung bunsong anak po ng tatay dun sa kwento, tinuruan niya po yung kanyang anak. Ipinakita po yung pagmamahal, nakikita po ng bata yung kanyang sakripisyo, yung ganun po, no? So naligaw man po ng landas yung anak, pero bumalik din po sa kanya. So marahil, hindi man po nabanggit sa kwento, marahil na-realize nung bata, no, or nung anak na umalis, na yung mga naituro, mga naipadama ng kanyang ama sa kanya, kaya siya ay bumalik. Okay, gumawa po siya ng paraan para siya ay makabalik. So,
ganun din po tayo na mga tatay po, sana habang bata pa po, no, or yung ating mga anak, turuan na po natin patungo sa magandang pananampalataya po sa ating Panginoon. Dumating man po yung araw na maligaw man po sila ng landas, gagawa't gagawa po ng paraan para yan makabalik. Dahil alam po nila yung feeling na kapag ako ay pag kasama ko ang aking ama, nararamdaman nila yung tunay na pagmamahal, safe sila, at yun nga po, no, na ipoprovide po yung mga needs po nila. Amen po? Ayan. So, nakadalawa na po tayo, no? So, sabi dito, a father never loses hope. Hindi po nawalan ng pag-asa yung tatay, hinintay po niya yung kanyang anak. Message for the fathers po, your prayers are powerful. Your love matters and your sacrifices are not in vain. Ayun po. So, maaring yung ama doon sa kwento, araw-araw po niyang pinapanalangin ang kanyang anak. Araw-araw po niya na pinapanalangin na bumalik sa kanya ang kanyang anak. So, ganyan din po yung ating mga tatay. Huwag po tayong magsasawang manalangin para sa ating mga anak kasi sabi po dito, your prayers are powerful. Napaka-powerful po ng prayers po ng mga tatay. Amen po. Ayan, kaya patuloy po na maging prayerful po yung tayong mga kayo po na mga tatay po. And of course, your sacrifices po are not in vain. Hindi po nasasayang yung mga sakripisyo ninyo. Maaring hindi po mapapansin ng ating mga anak ngayon, pero darating po ang araw ay mararamdaman at maaalala po nila yung mga sakripisyo na yan. Ayan po. Amen. Ayan. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Okay po. So, pangatlo na po tayo. Ayan. So, sabi ko mahaba po, no? Pero hindi po. Maiksi lang po ito. Ayan. So, number 3 na po tayo. So, ano po sabi po dito? A father chooses forgiveness. Ayun po. So, ano po ang nangyari doon sa kwento, doon sa Luke chapter 15 verse 20? Ano po sabi dito? Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. So, hindi po siya sinumbatan. Tama po? Wala po sinabi doon sa kwento na, o yan, ika kasi, nano kasing gawa mo. Yan, kaya ba't magbalik ka rin pala? Nano? Wala pong ganon. Hindi po siya sinumbatan ng kanyang tatay. Bagkus ano pong ginawa? Tumakbo, sinalubong, niyakap at hinalikan. So, di ba po, napakaganda po ng senaryo na yon, no? Parang it's a perfect picture of grace na yung grasya ng tatay doon sa kanyang anak. Wala siyang sinabi, bagkus niyakap at hinalikan ang kanyang anak. Amen po? So, next po. Ayan. So, in Matthew chapter 6 verse 14, ang sabi dito, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ayun po. So, kailangan matuto po tayong magpatawad. Yan. So, kapag tayo ay humingi ng tawad at lumapit sa Diyos, so katulad din po ng ginawa ng Ama doon sa kwento, sasalubungin po tayo ng Diyos, yayakapin po niya tayo at patatawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Amen po. So, kaya kung tayo ay nagkasala, ayan, actually, ano po, no? Parang libre po, no, na tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Yung instantly we can ask, we can pray, we can ask for forgiveness of the Lord. Excuse me. Doon po sa kasalanan na nagawa po natin. So yung tatay po doon sa kwento, nagpatawad, hindi po siya nanumbat. Ganun po. Amen po. So next po, ayan po, many families today actually po, they need healing. So some fathers need to forgive and some children need to forgive. So, and forgiveness, it restores relationship.
So maraming pamilya ngayon ang nangangailangan po nito, no? So kumbaga, minsan, yung pride po, yung nangingiral po, yung nangingibabaw po sa atin, no? So, hindi po yung pagmamahal. So, kailangan maging, ibaba po natin yung pride po natin, no? Because love is greater than pride. So, sa kwento, hindi lang ang anak ang nagpakumbaba. So, nagpakumbaba din po yung tatay. Yung pagsalubong po niya sa kanyang anak, pagyakap sa kanyang anak, ibig po sabihin nun, pagpapakumbaba po yun. Ayun po. So, hindi po yung, minsan kasi, may mga tatay po, no, na nangingibabaw po yung pride po, no, na may naririnig po tayong kwento na minsan, ay, anak kemo yan. Bakit ako ing magpakumbaba? But ako ing manyad sorry, bakit minuwari iya? Anak kemo yan eh, 'di ba? So, pero hindi po pala dapat ganoon. So, kailangan tayo na mga tatay dahil po sa atin nasasalamin ang puso po ng ating Panginoong Diyos, kailangan matuto din po tayo na magpatawad at humingi po ng tawad kung tayo po ay nagkasala. So, minsan po, isang sorry lang po, ito na po yung mag-heal sa relationship po ninyo na mag-ama. Yun po. So, isang sorry lang po, when we ask forgiveness, so, madaling ma-restore po yung relationship. Just like when we ask forgiveness to the Lord, nare-restore po din po yung relationship natin with the Lord. Ayun po. So, message for the Father po, love is greater than pride po. Ayan po. Mangibabaw po yung pagmamahal kesa doon sa pride po natin. Next po. Ayan. So, pang number 4 na po tayo. Ay, malapit na po tayong matapos. Ayan. Okay po. So, sabi po dito, a father believes in second chances. Ayan. So, ano pong sabi doon sa Luke chapter 15 verses 22. Ano po nakalagay po dito? Ang sabi po niya, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali kunin ninyo ang pinakamagandang damit, bihisan ninyo siya, suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas, katayin ninyo ang pinatabang guya, at tayo kumain at magdiwang. So, kumbaga po, hindi lang po siya tinanggap ng kanyang ama, hindi lang po siya pinatawad at tinanggap, binigyan pa po siya. Di ba po, ang dami pa pong binigay ng damit, binihisan po siya, binigyan ng singsing, ng sandalyas, at nagkaroon pa po ng malaking selebrasyon. So, hindi niya pinakita yung pagkakamali ng kanyang anak. Nakita niya ay ang pagbabalik po ng kanyang anak. So, hindi po tinignan ng tatay yung pagkakamali na ginawa po ng kanyang anak, bagkus, ang tinignan po niya is yung pagbabalik po ng kanyang anak. Ayun po. Ayan. So, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Katulad din po na kapag tayo, na kay Kristo na tayo ay bagong nilalang na kapag tayo lumapit at nanumbalik sa ating Diyos, na ating Ama, tayo ay bibigyan niya ng second chance. Laging nandyan po yung second chance po ng ating Panginoon. So kapag po tayo ay lumalapit po sa Kanya, hindi niya po tayo susumbatan, hindi po niya tayo ipapahiya. Bagkus, tatanggapin po tayo ng buong buo at babaguhin po niya tayo ng buong buo. Amen po? So napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. So ganun po siya. Amen po? So next po, message for our fathers po. Ang sabi po dito, one of the greatest gifts you can give your children is the confidence that they can rise after failure. So hindi lamang tinanggap ng ama ang anak, so ipinagdiwang pa, nag-celebrate pa po sila, di ba, ng kanyang pagbabalik. At meron pa po sinabi dito, ang ama, sabi dito, ang anak kong ito'y parang namatay at muling nabuhay na wala ngunit natagpuan. So, ang isang mabuting ama ay hindi lang nakikita
ang pagkakamali ng kanyang anak. So, nakikita niya yung posibilidad na pagbabago. Okay. So, baka nagkamali ang aking anak ngayon. So, nakikita ko na maaari pa niyang baguhin ang pagkakamali na yon. So, ganyan din po ang ating amang nasa langit. So, hindi niya po hinuhusgahan batay sa ating nakaraan, kundi binibigyan tayo ng pagkakataong magsimulang muli. So, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Ayun po. So, kumbaga po dito, isa sa mga pwede po nating maipamana sa ating mga anak is yung tulungan po natin sila na ma-build po ulit yung kanilang confidence. So, nagkakamali po, nadadapa ang ating mga anak, nagkakamali po sila, pero wag po naman nating hayaan na hanggang doon lang po sila. So tulungan po natin sila na mag-gain uli yung confidence po nila at matuto sila na after nilang bumagsak, after nilang madapa, kailangan tutulungan din po natin paano po sila makakatayo at makakabangon sa kanilang buhay. Ayun po. So hindi po yung alam na natin na bumagsak na, fail na, susumbatan pa po natin. Hindi po. Tutulungan po natin. Gaya po ng pagtulong po ng ating Diyos sa atin. Amen po? Ayan. Okay po, so last po, ayan. Okay? So, number 5, so a father leads by example. So, ano po ang ibig sabihin po nito? So the father in the story of the prodigal son, so didn't just speak about love, he lived it. So makita po natin doon sa kwento, doon po sa binasa natin na kwento kanina, na hindi lang po na sinasabi nung tatay na mahal niya yung kanyang anak, so pinakita din po. Pinakita din po kung gaano kamahal ng tatay ang kanyang anak. Okay po, yan. And also, he demonstrated patience. Pasensyoso yung tatay. So dahil po nakita po natin sa kwento na talagang hinintay po niya, no, yung kanyang anak sa muling pagbabalik. So pinakita din po sa kwento na kailangan bilang mabuting ama ay nandun din po yung patience po. And also yung grace, yung grasya na binigay po nung ama doon sa anak. So pinakita din po doon, no? Sinalubong, niyakap, binihisan, pinag-celebrate. That is grace. So the same with the grace that God has given us. Yung pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, sinave tayo sa ating mga kasalanan, na walang halong panunumbat, na walang kapalit, kundi purong pagmamahal ang binigay po ng Diyos sa atin. Amen po. Unconditional love. Na sana, ganun din po yung ibalik po natin sa ating Diyos na ating Ama. His actions spoke louder than His words. Hindi man po siya masalita, pero sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa, so pinakita po niya, gaano po niya kamahal ang kanyang anak. Bestamat po may walaya, humiwalay sa kanya, kinuha yung mana, nilustay, pero bumalik at nanghingi ng kapatawaran, pinatawad at pinakita ulit kung gaano po kamahal ang kanyang anak. Amen po. So, and also, children may not always listen to every word their father says, no? But they will always watch how he lives. Minsan po yung mga anak, hindi po nila sinasabi, no? Parang hindi man po na ipapakita ng mga anak minsan na nakikinig po sila, no, sa mga sinasabi ng mga tatay nila. Pero take note po mga tatay, they will always watch kung paano po tayo mamuhay. Tinitignan po tayo ng ating mga anak kung gaano po tayo namumuhay. Hindi man po nila sinasabi, pero nakikita po yan sa atin. And so today, children are watching us. Una, how we treat others. Paano ba natin tinatrato yung ibang tao? Hindi man po sinasabi ng ating mga anak yan, pero nakikita po nila yan. How we handle difficulties.
So, pag halimbawa may problema, meron challenge na pinagdadaanan yung pamilya, paano ba hinahandle ng tatay yung mga challenge na yun or yung difficulties na yun? Tinitignan din po ng mga anak yan. Akala lang po natin hindi po nila napapansin, pero nakikita po nila yan. How we respond to failure. So paano ba tayo rumisponde kapag halimbawa tayo ay nag-failed? No, may decision tayo na ginawa and then nag-failed. So paano paano po tayo nagre-response doon? Tinitignan din po ng ating mga anak yan. And how we follow God. So kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, paano nga ba tayo sumusunod sa Diyos? Nakikita din po ng ating mga anak yan. Children are watching us, mga tatay. Tinitignan po tayo. Tinitignan po kayo ng mga tatay. Hindi man po sinasabi, pero nakikita po ng ating mga anak po yan. Okay po? Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. So, kailangan bilang tatay na nasa Diyos na kailangan mamuhay po tayo na maging mabuting example po ng ating mga anak. Katulad po ng sabi natin kanina, tinitingnan po tayo ng ating mga anak. They are watching us. They are watching you, mga tatay. So, tinitingnan po yung mga ginagawa po natin. So, message for the fathers, your greatest influence is your example. So, if we are in Christ, kailangan makikita po sa atin yung tunay na puso natin na na tayo ay nasa ating Diyos. Amen po. Ayan. So, we live by example. Good example. Na parang pinapakita natin that God is living in us po. Ayun po, no? So, ang mundo ay nangangailangan po ng mga amang may takot sa Diyos. And thank God, kayo po na naririto at sa mga nanonood po sa live po natin, kayo po ay mga ama na may takot sa Diyos. Amen po. Ayan. So, matuwid ang pamumuhay. Ayan. Tapat sa kanilang pamilya. Sapagkat ang pinakamahalagang pamana ng ama ay hindi kayamanan, kundi isang buhay na nagbibigay ng mabuting halimbawa at umaakay sa kanyang pamilya patungo sa Diyos. Amen. So, napakabuti po ng ating Panginoon. So, kayo po, napaka-bless po ng mga anak, ng mga tatay na naririto. Mga tatay na nanonood po doon sa live. Mga tatay na nagtiwala sa Diyos. Mga tatay na tinanggap ang Diyos bilang tagapagligtas. Sapagkat, yun nga po ay kailangan po kayo ng mundo. Kailangan po kayo ng mga anak ninyo. Kasi kayo po yung example. Kayo po yung good example. At yun po yung magandang maipapamana po natin sa ating mga anak. Amen po. Ayan. So, reviewin po natin. Ano po yung 5 na mensahe po ng prodigal son or yung the parable of the lost son? Una, a father loves even when it hurts. Di man natin nakikita na sila ay nasasaktan. Nasasaktan po sila, pero patuloy po silang nagmamahal. A father never loses hope. Kailanman, hindi po mawawala o hindi po nawawala ng pag-asa ang mga tatay. And father chooses forgiveness. It should be love over pride. And father believes in second chances. Laging nagbibigay po ng second chance ang ating mga tatay. And a father leads by example. Ayun po. So the hero in this story, so actually it's not the son who returned. Ang bida po dito sa kwento na to ay yung tatay na naghintay, yung tatay na nandoon po yung pag-asa, no? Na he waited with hope
No? He ran with compassion. Nung sinalubong niya po yung kanyang anak, that is with compassion, with love. And he embraced, niyakap niya ang kanyang anak, embrace with forgiveness, at yun, nag-celebrate with joy, and that is the heart of God. At yun po dapat ang mamuhay sa atin bilang mga tatay na nasa Diyos. Ayun po. Amen po. And also, sa mga tatay, please continue loving. Continue praying. Kasi sabi nga, your prayers are powerful. Continue leading. Lead your family to the Lord. Continue forgiving. Magpatawad po tayo. And you do not have to be a perfect father. Hindi naman po kailangan na maging perfecto tayo na mga tatay. So you simply need to be a faithful one. Amen po. And then sa mga children or sa mga anak, so sabi dito, honor your fathers. Nasa kautusan po yan. Nasa 10 Commandments po yan, di ba? Appreciate their sacrifices, forgive their shortcomings. Kasi nga, sabi natin, hindi po perpekto yung ating mga tatay. Mayroon din po silang mga pagkakamali. So matuto din po tayo na mag-forgive dun sa kanilang mga pagkukulang and tell them you love them while you have the opportunity. I love you, Tatang. Ayan. Amen. Okay, dahil meron pong nakalagay sa Exodus chapter 20, verse 12. So meron pong promise dyan. So ano pong sabi doon sa Exodus chapter 20, verse 12? Igalang mo ang iyong ama at ina upang humaba ang iyong buhay sa lupang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. So gusto po ba nating humaba yung buhay natin dito sa mundo? O sabi po, Exodus 20:12, igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Ayon. And to everyone, maybe some grew up without father, no? So may mga ganun po kasi na hindi po nakita, hindi po naranasan ang kanilang tatay. So with distant father, yung malalayo po yung kanilang ama. So with painful memories, no? So may mga ganyan po na minsan na experience po, no? But ito po yung lagi po natin tatandaan, that we all have a Heavenly Father who never leaves, never forsakes, and never stops loving us. Malayo man po yung tatay natin, wala na po yung tatay natin, or hindi man po natin nakilala yung tatay natin, or kung meron man po tayong painful memories dun sa tatay natin, lagi po nating tatandaan na yung Diyos po natin na nasa langit, yun po ang tunay na tatay na nagmamahal sa atin at hindi kailanman tayo iiwan at pababayaan. Amen po? And ito po, a godly father is not a perfect man. Ulitin lang po natin. He is a man who keeps loving, keeps praying, keeps forgiving, and never gives up on his family. Because that is how our Heavenly Father loves us. Huwag po nating susukuan ang ating pamilya. Maraming mga imperfections po sa ating family, sa ating mga anak, sa ating asawa, pero wag po nating sukuan at wag po tayong tumigil na magmahal gaya ng pagmamahal na binibigay po ng Diyos sa atin. Amen po. So this Father's Day, may every father reflect that kind of love, and may every family experience the grace of our Heavenly Father. Ayan po, Happy Father's Day po sa ating lahat. Ayun po. Sige po. So, tayo pong lahat ay manalangin, pero inaanyayahan ko po siguro dito sa harapan ang ating mga tatay na naririto. Kahit yung mga bagong tatay. Ayan, meron tayong bagong tatay na naririto. Lumang tatay, hindi po. Mga expert na tatay. Okay. Ayan, so pwede po ba nating anyayahin sa harapan lahat po ng mga tatay po natin. So, kasama po ng lahat ng nandito sa congregation, mga anak, mga asawa, panalangin po natin ang ating mga tatay. So let's pray for them po.
Ayan. Sige po. Ayan, so let's invite po lahat po ng mga tatay po natin. Ayan. So, di ba? Napaka-blessed po ng Faith Assembly of God. Dahil napakarami po nating tatay na sumusunod po sa Diyos, na naglilingkod po sa Diyos, na hindi po nag-a-absent. Ayan, kapag ka mayroon pong may service at kapag may gawain, lagi po silang nandiyan at lagi po silang nakasuporta po sa atin. Amen po. Pagpalain po lahat ng mga tatay. Amen po. So lahat po tayo ay tumayo. Bless po natin ang ating mga tatay. Ipag-pray po natin po sila. Amen po. Pwede po natin itaas ang ating mga kamay para po sa ating mga tatay ng Faith Assembly of God. Ama naming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at katapatan sa aming buhay. Salamat sa mga ama na iyong ipinagkaloob sa aming mga pamilya upang maging gabay, tagapagtanggol at haligi ng aming tahanan. Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat ama, bigyan mo sila ng lakas sa bawat pagsubok, karunungan sa bawat pagpapasya at pusong puspos ng iyong pag-ibig. Patatagin mo sila sa kanilang pananampalataya at tulungan silang maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at pamilya. Pagpalain mo ang kanilang mga gawain at pagsisikap. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagkalooban ng mabuting kalusugan at kapayapaan ng isip. Sa mga amang pagod, bigyan ng panibagong lakas. Sa mga amang may mabibigat na pinagdadaanan, iparanas mo, Diyos, ang iyong pagdamay at pag-asa. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang mga ama na malayo sa kanilang pamilya, ang mga single fathers, ang mga magiging ama pa lamang at ang mga ama na wala pa sa amin o wala na sa aming mga piling, naway patuloy mong ipadama ang iyong pagmamahal at biyaya sa kanila at kanilang mga pamilya. Sa mga lumaki na walang ama o Panginoon o may sugat sa puso dahil sa kanilang karanasan, yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pag-ibig at ipaalala na ikaw ang amang hindi kailanman nang iiwan at hindi sumusuko sa iyong mga anak. Naway bawat tahanan ay maging tahanang nagmamahalan, nagpapatawaran, at sama-samang naglilingkod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you all, Father. Meron lang po kaming ibibigay na token po sa ating mga fathers. So bago po tayo umupo. Ayan. So enjoy the day po. Sana po ay mag-relax po kayo ngayon. Mga nanay, wag po muna natin daw bigyan ng konsumisyon yung mga tatay ngayong araw na to. Ayan, so Happy Father's Day po. Simple gift of appreciation po sa inyong pagmamahal, sa inyong sacrifices po. Ayun po. Ayan. Thank you po. Ayan. Pota po ka nung may kape kayo, mag-medyas kayo. Ay. Okay po. Once again po, Happy Father's Day po to to all father po. Ay, picture daw po. Picture po daw po mga father. Pa-picture daw po. Ayan. Okay po. Lahat po ng tatay. Ayan, pa-picture daw po. Ay, nasan po yung magpipicture? Ayan. Okay po, maraming salamat po. Lalo pa po kayong pagpalain po ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Okay po, so with that po, binibigay ko na po kay Pastor yung microphone po. Okay po. Thank you po. Thank you. Thank you, Madam Dawn, sa sabi ko nga ay sermon mo sa amin. Salamat po at
Ah, salamat sa regalo, yung mga medyas na yan ay galing po sa ating mensahero o mensahera. Ano po, at siyempre po, tanggapin po natin ang mugs naman na love sa atin ng ating pong pag-family. Galing po yan sa ating pong pag-family. So, sana po makikita na ginagamit natin itong kape na yan. Ay, mugs na yan. So, with that, muli po, maraming salamat sa ating tagapagsalita, Madam Dawn. God bless you. And sa mga announcement na lamang po, mayroon pa ba? Mayroon pa ba tayong Parang wala na, no? So, closing prayer na po tayo. Yung ating pong Friday prayer meeting, patuloy po nating suportahan. Tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon for the benediction prayer. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa saya, sa message, Panginoon, na kung saan nakita po namin ang larawan ng isang mabuting ama na kung saan ay hindi sumusuko, Panginoon. At ang halimbawa na iyon, Panginoon, ay ipinakita mo sa amin sa pamamagitan po ng aming pong Panginoong Jesucristo. Salamat po muli sa mga ama, Panginoon, na nandito ngayon, patuloy na nagtsatsaga para may taguyod ng maayos, maganda ang kani-kanila pong pamilya, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa aming kapatid, si Madam Dawn, na ginamit po ninyo ngayong umagang ito sa iyong mga salita. At ang aming sama-samang panalangin, continue to bless him, Panginoon, at gamitin po ninyo siya lalo sa iyong ministry, Father God. Maraming pong salamat. At sa aming pong pansamantalang paghiwalay ngayong umagang ito, patuloy muna po naming taglayin ang iyong kapayapaan at kagalakan. Salamat po, Ama. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah.